Senate NBI CIDG serve arrest warrant versus Kibuloy. So nagbigay na ng arrest warrant mga kotsera. Sinerve na. Pero wala nga dun sa mga wala dun sa mga lugar kung saan registered na siya ay tawag dito, na siya ay nakatira. Oo, 4 properties daw yung pinuntahan eh. The NBI and police CIDG yesterday assisted OSA. So kasama nila si Office of the Senate Sergeant at Arms. In serving the warrant, but they failed to locate Kibuloy in 4 of his registered properties in Davao. May 4 agad. Ba talaga nagagawa ng money laundering? Ba talaga nagagawa ng paglalaban ng pera? Money laundering eh. Ganun yung kasi ang pinakamadali na hindi naman sa tinuturuan kayo kung paano gumawa ng krimen, pero wag niyo gagawin to krimen to. Pero sa mga kadalasan gumagawa ng mga kalokalokohan, mga sindikato. Syempre galing sa illegal yung pera. So para malinis yung pera nila, kailangan nilang gawin gastusin yung pera. Kung malakihan, kung milyon-milyon. Ano yung pinakamadali? Para malinis mo yung pera, bumili ka ng properties. Cash. Bili mo ng cash. O di malinis na yung pera mo. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa bansa nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan. At pwede na ay magpadala sa GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa bansa. Kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, legit na yung pera mo ngayon kasi nasa property na siya, it's legally in your name, etc. etc. So, yun yung money laundering. Naglilinis ka ng pera galing sa krimen. Oo, ganun yun. So, wag niyong gagawin yun. Krimen yun, guys. Krimen. Oo, wag niyong gagawin yun. Krimen yun. But anyway, as this developed, police have tapped intelligence operatives in the manhunt against the controversial pastor. So, yun. Pero, mga kotsero, ibang intelligence na to. Hindi na to yung hindi na to yung tawag nito. Hindi na ito yung NBI, hindi na to CIDG, kundi Armed Forces of the Philippines na, guys. AFP na. Humingi na ng rest back sa ating AFP, ang ating kapulisan. AFP, baka naman. Sabi. Baka naman, AFP. Pahingi intelligence. Siguro sobrang dami niyang properties, no? Yan talaga pag naglilinis ng pera eh. Ay, nako. Kibuloy, founder of the KOJC, went into hiding after a Davao City court issued warrants for his arrest, as well as 5 of his followers on charges of sexual abuse, human trafficking. Kibuloy is also facing charges of qualified human trafficking before a court in Pasig City. Huwag niyo pong kalimutan mga kotsero, 4 po ang warrant. 4 po ang standing warrant sa kanya. 4 warrants of arrest. Isa sa Pasig RTC, isa sa Davao RTC. Yun, judiciary yun. So, medyo mas mabigat ang penalty doon. May isa pang warrant of arrest sa kanya galing sa lower house at may isa pa galing sa upper house. Ang dami niyang warrant. Pareho kayo ng hobby ni Maharlo nangongolekta ng warrant. Nangongolekta kayong kaso. Diyos ka! Nangongolekta ng kaso dyan. Bored ba kayo sa mga buhay nyo at nangongolekta kayo ng kaso? Anak-anang tipaklong. Ano to, laro? Anyway, so ayun na nga. Pero mga kotsero, kahapon, hindi natin doon dinaanan kahapon kasi I was purposely waiting for the news, for it to come out in the news today. Sinadya ko po talaga hindi siya itopic kahapon. Pero ito na nga ang sinabi ni Shi Digong tungkol dito. Sinabi niya, hindi ko tinatago si Kibuloy Tapos sabi niya, huwag mo naman ako damay sa problema mo.
Nilaglag ni Digong. Ba't mo naman nilaglag si best friend? Ba't mo nilaglag si Bes? Ano ba? Para, aala ko ba, ano kayo, solid kayo dyan. Oo. Diyos ko, pinayaman ka rin naman ni Kibulok eh. Tapos, iwanan mo sa Eric. Grabe ka naman. Malakin natin yung balita. Ito kasi yung balita dyan, guys. Tinuro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Mensahe pa ni Duterte sa pastor, huwag siyang idamay. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Tamayong Kingdom daw. of Jesus Christ Compound na parehong nasa Davao City. I'm more inclined. Ako, tulad ng sinabi ko na nakaraan, I'm more inclined to believe na wala na siya sa Davao. I'm more inclined to believe that. Mamaya I'll explain why. Pero ako mas naniniwala ako na parang wala na siya sa Davao. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Nakapunta na siya ng Manila o saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. O see, alam nga niya nakapunta na sa Maynila eh. So ibig sabihin mga kotsero, nag-iikot si Gibbs. Palipat-lipat siya ng lugar. So lilipat siya ng Manila, tapos kung saan man siya lilipat, tapos babalik siya ng Tamayong, etc. etc. Which means mga kotsero, he could be anywhere. He could be in the Philippines, he could be out of the Philippines, we don't know. We don't know. But alam nyo, again, mga kotsero, it is just a matter of time. Malalaman at malalaman din yan. Lalo na kapag mayroong totoong reward. Pag di ba sabi niya before, sabi ni Kibuloy before, meron daw $2 million sa kanyang parang ganun eh, parang 100 million pesos yata yun. O 110 million pesos. Yung kanyang bounty. Yun ang sinabi niya. Pero alam nyo mga kotsero, kung ako yung kaibigan kung ako yung may hawak kay Kibuloy, kung ako yung handler niya at nag-iikot-ikot sa kanya, kung magiging totoo yun, yung 110 million pesos na yan, kung magiging totoo yan, asusuko ko si Kibuloy. Instant millionaire ako dun eh. Di ba? Di ba? Kaysa naman, so para akong nanalo sa loto niya. Kibuloy is the key. Oo, ganun ang peg. But on a serious note, it's just a matter of time. It's just a matter of time. Habang tumatagal yan, syempre, may mga mag-iiwan ng mga breadcrumbs yan, kumbaga. Habang tumatagal, magkakamali yan. Habang, tapos nag-iiwan siya ng mga, mga breadcrumbs niya, kumbaga. Mapagtutuntunan sa kanya. Yun, eventually, he will be caught. Eventually. And I must profess my ignorance. Pinaghahanap ngayon Of course, you have to confess your ignorance. Press con yan eh. si Tigilan ako. Kibuloy Hindi dahil ako sa mga naniniwala. kasong child abuse at sexual abuse May mula sa warrant, Davao oh. City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Nariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Abogado ba talaga to si Digong? Abogado ba talaga siya? Alam niyo mga kotsero, kaya ako napatanong kasi that's the worst advice you can give someone.
Kung feeling mo hindi magiging fair sa'yo yung administration, ibig sabihin, magtago ka na lang, hindi ka na lalabas. Ganun ba yun? Di ba, niyayabang-yabang pa nga niya, di ba? Yung mga believers nga niya, sinasabi sa kanya, he's a lawyer, his words are precise. Oo. Saktong-sakto lang ang mga salitahan niya. Oo. Eh lang niya, dun pa lang sa drug accusation nila kay PBBM, bale-balentong na. Ilang beses na siyang bale-balentong dyan. Tigilan ako. Pati nga yung video eh. Pati yung pulburon video, di ba? Ilang beses na rin siyang bumale-balentong dyan sa pulburon video na yan. Gila na ako. Naghihintay pa ako ng Betamax. May Betamax doon lalabas. Tuso pa. Meron pa bang Betamax na tumatakbo ngayon? Baka puro amag na yung tape nun, guys. But anyway. So, yun nga. Why would you advise? I mean, abogado ka eh. Bakit ka mag-a-advise sa isang pugante na wag kang sumuko? As his friend, you should know what's best for him. And ang pinaka-best sa kanya ngayon, mga kotsero, sumuko siya. That's the best thing that you can do for him. Pangalawa, as a lawyer, it's your obligation to uphold the law. And to represent the profession of the profession of the legal profession rather, with integrity. Tapos a-advisean mo yung kaibigan mo, kasumuko. Hindi fair sa'yo yan, yung kasumuko. Hindi fair sa'yo yung Marcos administration, magkasumuko. Kalokohan nyo. May nag-attempt naman magpa-dispar dito kay Digong. Parang wala pa yata. Wala pa nagpa-file ng disbarment. Oo. Eh, bahala sila kung maisip nila. Bahala sila kung maisip nila. Pero, I mean, Tama yung Iginiit naman ni Duterte na hindi niya kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Gingit pero as a citizen, pwede mo siyang arestuhin. Pwede ka mag-citizen's arrest eh. Nakasulat nga sa warrant yun eh. Pwede citizen's arrest. Kung dadalhin sa, kung let's say you're a regular citizen, you don't need the warrant. Pwede siyang mag-citizen's arrest, dalhin niya sa presinto. Sige, Buloy. Hindi mo naman kailangan kanlungin eh. Di pag lumapit sa'yo, i-turn over mo sa pulis. Ganon. Ganon yung pwede mong gawin. pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. See? Hirit niya pa sa pastor, Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. Ako hindi ako naniniwalang hindi siya tumutulong magtago si Kibuloy. Hindi ako naniniwala. Kahit yung tulong lang, kahit yung assistance lang, di ba? Yung pag-assist lang ba? Hindi ako naniniwala. I do not believe. I do not believe one bit. Actually, nakakatawa pa nga yung sinabi pa niyang as a lawyer, di ba parang, ba't mo ka-advisean? As a lawyer, a-advise mo siya na wag sumuko. Ito sinabi niyo. Ano yun? Hindi ko na isama eh. Ano? As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. Kasi may bail naman kasi sa Davao. Ang walang bail yung nasa yung nasa Manila. Nasa dito sa Pasig. Walang bail. Walang bail yun. Pero yung kay tao dito, yung sa Davao may bail yun. So pwede siya mag-bail doon sa Davao. Ito lang natawa ko talaga. If you do not think that you do not get fair deal, ano ba nangyayari? Sino ba nag-transcribe nito? Sana nilagyan na lang ng mga fillers, di ba? Para madaling basahin. Ano ba naman yun? Alam ko gusto nyong sirain yung imahe ni Digong na hindi siya magaling magsalita, etc. etc. Pero for the benefit of your readers, sana naman gilagyan nyo to inayos nyo to. Para naman sa amin na nagbabasa. But if you think you will not get a fair deal with this administration, talking about Marcos and everything, wag kang lumabas dyan sa tamayong. So, nasa tamayong lang. Nasa tamayong lang. Daw. Tapos sasabihin niya, wag daw siyang idamay.
Paano ka hindi madadamay, Digong? Isiningit mo yung sarili mo sa issue. Pumayag ka na ito eh. Maging caretaker ng property eh. Pumayag ka kasi na maging caretaker ng property ni Kibulok. Paano kang hindi madadamay? Pumayag ka eh. Siya mismo nagsabi niyan. Former President Rodrigo Duterte is appointed as new administrator for KOJC Properties. In-announce pa yan last month. Paano ka hindi madadamay? Dinamay mo yung sarili mo. Pinasok mo yan eh. Di panindigan mo. Imposible yung sinasabi nito. Imposible hindi mo alam kung nasaan si Kibulok. May sinabi pa nga siya eh na parang katukin nyo yung mga bahay doon, nandoon lang siya. Kung 100 yung bahay doon, kakatukin din sa isa. Tapos paano kung specific pa yung warrant? Paano kapag yung warrant sinasabi, dito lang kayo magsa-search, dito lang kayo mag-i-issue ng warrant of arrest? O di, ba't mo kakatukin yung iba-ibang bahay? Diba? Pag inaresto mo siya sa ibang bahay, o di wala na. Diba? May problema ka na agad. Mabibiktima ng motion to quash yung mga technical ka na naman. Sabihin nyo kung nasaan para makapaglabas ng warrant na updated. Kasi after 10 days, kailangan na i-update yan. At saka para maaresto na maayos. Huwag nyo sasabihin na katukin nyo lahat ng bahay doon para malaman nyo. Huh? Ano yun? Hindi mo ituro kung nasaan. Alam mo naman kung nasaan. Hindi ako naniniwalang hindi niya alam. Alam nga niya nasa Tamayong eh. Alam nga niya nasa either nasa KOJC na KOJC compound or nasa Glory Hole Mountain niya. So, imposible na hindi niya alam. Alam ni Digong kung nasaan si Kibulok. Ayaw lang niyang ituro. Diba? Tsaka it's weird. It's weird na isang dating prosecutor. Prosec to, diba? Si Digong before. Isang dating prosec will have the mindset na, hindi, huwag kang susuko kahit ano mangyari. Huwag kang lalabas kahit ano mangyari. And you will go public with it. Sana hindi ka na lang nagsalita. Sana hindi ka na nagsalita. Para hindi ka nagmumukhang nagkakanlong ng kriminal. Kasi yung nagmumukha nagmumukhang ganun yung yung labas na kinakanlong mo sino ba to? Si Kibulok. Hindi ko nga alam kung bakit idol na idol ng mga to Parang parang nadududa na ako kung dapat bang dapat bang i-look up to si Digong. Parang nakakapagduda. Diba? Or posible rin kasi na hindi niya kinakanlong, ibig sabihin, hindi sa kanya nakatira. Pero alam niya kung nasaan. So, naituro nga niya Sinabi nga niya, punta lang kayo ng Tamayong, andun lang yun. Pero wala daw sa bahay niya. Wala raw sa bahay niya. Ibuhos ko na lang ang pera ko kung makita niyo si Kibuloy sa bahay ko. Sabi niya, bibigyan doon niya parang 300K yata kung sino makakakita kay Kibuloy sa bahay niya. Diba? Paano kaya pag bigla naglabas ng search warrant ng ang tawag dito? Ang court, tapos wala silang timbre? Feeling ko mga kotsero, kaya hindi pa nahuhuli tong si Kibuloy kasi meron kayong leak dyan sa Davao. Meron kayong leak. Imposible na hindi nyo alam kung nasaan to. Sige, Buloy. Merong nagli-leak sa inyo dyan. Tuwing merong operation, anong gagawin? Simple text lang naman yun pupunta na kami dyan. Dililipat na siya ng ibang hideout niya, ibang safe house niya. Pag nakaalis na, balik na dito, balik na, nakaalis na Imposible 'yan na hindi na may tumitimbre diyan kay Kibuloy. May tumitimbre diyan. Hindi ako naniniwala na walang tumitimbre diyan. Kasi mga kotsero, wala namang ibang paraan
para makapagtago siya. Parang si Bantag, wala namang ibang dahilan para makapagtago siya eh. Kung hindi meron tumitimbre. Ganun lang yun. May tumitimbre dyan. Meron kayong leak sa Davao, dyan, sa lugar ni Digong. Malamang sa kundi sa PNP, baka sa, well, 3 lang naman yun nandyan. 4 pala. PNP, NBI, CIDG. Yung mga binanggit kanina eh. Tapos humingi na sila ng tulong sa army. Oh. May leak kayo dyan. May taga-timbre kayo dyan. Eh, yung yabang-yabang nga ni Kibuloy, sabi niya, marami akong kaibigan sa NBI, di ba? Nung last time, nakita natin doon sa kinote niya. Kinote siya eh. Dami akong kaibigan sa NBI. O, malay nyo, doon sa NBI nang gagaling. Di ba? May nagtitimbre dyan. Tapos 4 yung iikutan niyang properties. So let's say may lalabas na operation, sasabihin, pupunta tayo sa property 1. O lipat muna si Kibuloy doon sa property 2. Merong pupunta sa property 2. O lipat muna siya sa property 3. Tapos property 4. Ikot-ikot lang siya. Hindi ba pwedeng sabay-sabay? Puntahan nyo lahat sabay-sabay. Pero syempre, pag tinimbre doon, sabihin, punta tayo kay Digong. Punta tayo kay Digong, dali. Merong leak yan, mga kocheron. Ako, maniwala kayo. Kung yung prosecutor nga, nakitaan na ng probable cause dati, hindi pa itinuloy sa korte eh. Kung sino man yung prosecutor na yun. Sana mali lang pagkaka-analyze niya doon sa kaso. I'm thinking either wala na siya sa Davao. I'm more inclined to think na wala na siya sa Davao. Kasi bakit sasabihin ni Digong na nandun si Kibuloy sa Tamayo? Bakit? To distract the investigation. Siyempre, iisipin, sinabi ni Digong, kaibigan niya ni Digong. Close sila ni Digong, malamang alam talaga niya kung nasaan si I'm more inclined to think it's a distraction. Dinidistract lang nila yung investigation. Pero I'm more inclined to believe na either wala na siya ng Davao or wala na siya ng Pilipinas. Either of the two. Pero kung papaniwalaan natin sinabi ni Digong, baka merong leak sa inyong sa hanay ng PNP, NBI, CIDG or AFP. Either of the two. Pero mga kotsero, may konting update. Yung kaso sa Davao ay pinapalipat na ng Pasig. Yun ang sabi. So yung kaso ni Kibuloy sa Davao ay pinapalipat na ng Pasig. Hiniling ng kampo ng isang menor de edad na biktima umano ni Pastor Kibuloy na ilipat ang kaso niya mula Davao City papunta sa Pasig para anya sa kanyang kaligtasan. Nasa proseso na rin ng Justice Department ng pagpasok sa kanya sa Witness Protection Program. At nakatutok si Salima Refran. Pagsasamantala niya. Every time na lalabas kami sa social media, mas lalong nakaharas kasi yung client ko. Dahil dyan, kung kaya sa social tinutulak media? ng kampo ng menor de edad na biktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy na alisin sa Davao City ang pagdinig sa inihain nitong kasong sexual abuse of a minor at child abuse. Objective is dapat matransfer yung hearing sa Davao, sa Pasig, para mas convenient din sa client ko and then for safety purposes din. Sumulat na ang Department of Justice sa Court Administrator para hingin na ilipat sa Pasig City ang mga kaso. Nasa proseso na rin sila ng pagpapasok sa biktima sa Witness Protection Program. Wait. Key witness dito sa kasong to. Akala ko yung alias Amanda medyo, kumbaga nangyari yung crime nung 17 years old siya. Yun yung pagkakaintindi ko. So does it mean na 17 years old pa rin siya hanggang ngayon? Is that what happened? Kasi parang si alias Amanda yung pinapakita eh. Alam ko ano na to eh. Medyo hindi na siya minor ngayon. Hindi na siya minor ngayon. But at the time the crime happened, she was 17 years old. And that was 4 years ago. So I think mga nasa na siya ngayon. Mga 22, 23 years old. So hindi na siya minor. 16 years old. Ano ba talaga? 16 years old siya.
nung nangyari yung crime. Okay. 22. So 4 years to 22. Okay. Di ko alam eh. Pero yun yung kwento ko. Ay, yun yung kwento ko. Yun yung kwentong narinig ko. 17 years old siya nung nangyari yung crime or nung nag-file siya ng kaso. Tapos, it was dismissed by the prosecutor. Tapos, nag-petition for review. And then, after the petition for review, saka ngayon nakapag-file ng kaso. Kasi, in-overturn nga ng DOJ yung pagdi-dismiss nung nako ng prosecutor. Sumulat na ang Department of Justice sa court administrator para hingin na ilipat sa Pasig City ang mga kaso. Nasa proseso na rin sila ng pagpapasok sa biktima sa Witness Protection Program. Siya Tama ang lang. key witness dito sa kasong to at sa kanya nanggaling no na mayroon siya may nararamdaman siya mga threat sa kanyang buhay kaya karapat-dapat lang na mailagay siya sa WPP. Ang non-bailable na kasong qualified human trafficking naman isinampa sa Pasig RTC na nag-issue na ng arrest warrant kahapon para kay Kibuloy at 5 pang kasama. Ayon sa kanyang abogado, matagal nang nagtiis, naghintay at nagtiwala sa proseso ang biktima mula nang mabasura ang mga reklamo sa Davao Prosecutor's Office hanggang sa buhayin ulit ito bilang mga kaso ng Department of Justice. Kaya hamon nila kay Kibuloy, Submit to the jurisdiction of the court and then let the court decide kung nagsisinungaling yung client ko or hindi. sinisika pa namin makuha ang panig ni Kibuloy. Dati na niyang tinanggi ang mga akusasyon ng biktima. Para sa GMA Integrated News, I-rendition nga siya. Hindi siya pwedeng sumuko. Papatayin siya ng Marcos administration. Hindi siya pwedeng sumuko. Ano ba kayo? Peke itong mga kaso na to, i-rendition lang siya. Ano ba? Maniwala tayo kay Kibuloy pagkaari niyang universe. Nakita na niya yun sa kanyang isip. Ni-reveal na sa kanya yon ng Father. Praise the Father. praise the Father Duterte. Father Digo. Siya pala yung Father. So yun. Huwag kayo maniwala sa sinasabi ng press. Ano ba? Oo, niloloko lang tayo niyan. Ginugulo lang tayo niyan ng press. Ang totoo yung kwento ni Kibuloy. Mayroong extraordinary rendition na hinahanda ang Amerika para sa kanya. O papatayin siya, guys. Gagamit ng mga drones. Marap ka na lang kasi sa kaso mo, Kibs. Sumuko ka na. Diba? Parang sa mga pelikulang Pilipino. Papaligiran ka namin. Sumuko ka na. Tapos lalabas si Romy Diaz. Hindi ako susuko. Ganon. Sumuko na lang, Kibs. Dahil mong drama sa buhay. Maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in the next Coach Jad live, guys. Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?